Guys, thank you for waiting. So, may konting uh, konting setup lang. So, ayun guys. Thank you for watching. Sa video natin na to, I think may mapupulot kayo dito. Okay, balik tayo. So, ang issue ng unit natin ay backlight issue. So, na-check natin kanina na wala tayong 9 volts, 19 volts dun sa LCD sa upper. So, check natin dito kung wait. Okay, share ko lang guys, wait lang po. Ayun, okay guys, ka-share na tayo, ka-live na tayo sa Facebook. So ngayon, alamin natin kung ano yung kanyang board code. Kailangan natin bakasin itong unit. Bakit pa yung isa dyan nakakapaglaro, nakakaigan, nangiinggit pa po siya. Oh shit. Oh fuck. Holy shit. Nasaan ba ang word code mo? So, mamaya natin problemahin yan guys. Importante mabuksan natin to at makita natin yung board code para makita natin yung data ng ating reference. Dito siya, no? Ba guys? Dadan! So, narin siya dito. So, I think nandito siya.
Yes. This is, we need to find that. Okay. So, ito yung ating kailangan. So, search na natin ito. Bill T3NM E082.1. Set. Okay. Let me think if this is the Noma. Okay. Double check natin guys kung tama ba yung ating schematic diagram. NZM41I-7. So, tama. So, kailangan nating malaman yung sama talaga pakaramdam ko. G10. So, punta tayo sa schematic diagram. So, kailangan nating hanapin dito sa schematic diagram yung J10. J10. Okay. Punta tayo sa schematic diagram. Oh. What happened? What happened to this? Nangyari. Okay, ulit natin. Anong nangyari? Bakit naging ganun? Okay, ayun. Okay. Hanap natin si T10. So, yun guys. As you can see, ito yung LCD connector niya.
So, um, ang nawawala sa atin guys, ito, na-check natin kanina tong panel backlight. So, meron tayong 3 volts dito, tsaka yung backlight on, meron din tayong 3 volts. So, kanina pa ako nagla-live, so hindi pa na nakakonect sa Facebook. So, i-check ulit natin yan para mapakita ko sa inyo yung mga missing natin. So, yung main problem natin dito is yung okay. Fuel mic data. So, check natin. Isa-isa dito sa schematic. So, I think ito yung nawawala. Wala. I think open fuse lang dito. F7. So, sino ba sa F7? F16, F8, F14, F7. So, maaaring eto. So, check natin guys kung siya yung shorted. Ito guys, yung ginagawa natin ngayon, ano lang to for verification lang. So mamaya, magto-troubleshoot tayo, tapos i-explain ko din mamaya. So tingnan natin kung tama ba. Okay. So tama yung hinala ko. Okay. Wait lang. So, tingnan din. Positive. Dito. Okay. BBL20. So, si BBL20 ay BBL20 to sa pin 38, 37, 36, and 35. So, dito, 40. So, ito maaaring si 35, 36, 37, 38, 39, 40. So, ito yung supply natin sa LCD. So, pansin nyo guys, shorted yung linya natin ng
backlight BCC. Okay? So, bakit nga ba siya shorted? So, sa board pa lang, dito pa lang tayo, nakabasa na tayo ng shorted. Ito siya guys. So, pansinin nyo to guys, oh. Medyo yung physical damage niya, physical appearance niya guys, parehas maitim. Ito. So, di natin alam kung anong pangalan niya. So, tingnan natin schematic diagram. So, maaaring ito siya guys. Okay. So, pwedeng siya si C307, C310, or si C313. Bali, 4 na capacitor yung nasa kanya. So, ito yung isa. So, bali 4. So, 1, 2, 3, 4. So, pagdating dito sa laptop, so ito yung 1, 2, 3, 4. Tapos yung fuse. So, ito yung fuse. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na maaaring nag-open. So, check natin yung 4 na yan kung sino ba yung mga yan at sa sino yung shorted sa kanila. Pero, ang physical inspection, may hinala ako dito sa isang to. Kasi mapapansin niya sa beep mode, meron talaga siyang short. Diba guys? So, suspect siya natin yung isa. Okay? So, tanggalin natin. Or mag-inject na lang tayo dito para makita natin kung sino yung shorted. So, buksan natin yung power supply. Set natin kahit sa 2 volts. Okay. Try natin guys mag voltage injection. Oh, shucks. Try natin mag voltage injection dito sa dito. So, wala naman siyang ibang tinamaan. Okay. Check natin kung sino ba dito sa dalawang to yung may short. Okay. Wala, may problema. Okay. May short circuit talaga guys.
tayo mag-i-inject sa may fuse, sa linya ng fuse. So, may umiinit talaga guys. Tingnan natin sa microscope. Ayan. So, tingnan natin sa microscope kung sino yung may short. So, makikita niya guys. Nagkakaroon tayo ng short circuit dito sa pinakita ko kanina, yung capacitor na yan. So, yan. Ang taasan natin ng konti. So, tingnan natin kung yun. So, siya nga yung short circuit. Pansin nyo guys, nasunog. Okay. So, kita na natin guys kung ano yung sira. So, i-explain ko na kung bakit. Okay. Yung unit natin guys, wala siyang backlight. So, nagkaroon tayo ng problema dito kay kasi ang major na yun nga based dun sa video ko before, na din display din pero iba naman yung naging cost nun. Ang LCD natin para makapag-project ng backlight, so ang major natin na voltage signal doon is 3 volts, 1.6 to 3 volts, and then 19 volts. So dito sa unit natin na natanggap ngayon na for repair, ang nangyari sa kanya, itong panel backlight control natin, ito yung 1.6 to 3 volts. Ito. Yan yung 3 volts natin. Dito kasi hindi ako marunong magano dito sa paano ba magano dito. Comment. Pencil. Okay. So dito kasi guys, ito yung okay. Wala. Ito guys, itong panel natin, parang kapal. Ano ba liitan to guys? Hindi ko alam kung paano liitan to. Pero sige, yan yung 1.6 to 3 volts. Yan. So, then, yung ano natin, yung ito mong backlight na to, itong backlight on, yan yung 3.3 volts.
Then, pagdating naman dito guys, sa ating BL, ito yung backlight guys. Yan. Yan yung BBB underscore LCD. Yan guys yung 19 volts. Okay? So, ito guys, sa unit natin ngayon, itong 1.6 to 3 volts, which is yun yung backlight control, tapos yung backlight on natin, present yan kanina. So, yun nga kanina, ibalik natin. Kanina pa pala akong nagla-live, so hindi pala nakakonect sa Facebook account ko. So, dun sa, sa gustong panoorin yung umpisa, nasa, nasa page ko po yung, yung umpisa nung live natin. So, kinonect ko lang sa Facebook kanina, kaya napapanood nyo ako ngayon. So, dito, itong dalawa na check na natin kanina guys. So, normal yung reading natin dito. So, dito naman, ito yung una kong agad na nalaman na wala tayong 19 volts dito kasi upon check dun sa LCD panel, wala na tayong 19 volts na nababasa dun sa pin ni 38 tsaka ni 39. So doon wala na tayong 19 volts. So ito basic na lang to guys sa ibang technician dyan. So eto guys, pwede rito sa apat na to. Ito ay same siya nito. Okay? So, dito guys, ang nangyari nito, itong fuse natin na to is nag-open. Okay? So, kaya siya guys, kaya siya naging, nag-dim dahil dyan sa na yan, sa nag-open tong fuse natin. So, titingnan natin sa microscope. Ito yan yung F7. So, papasin natin yung F7. Yan. Yun yung nag-open. So, kung nag-open yan, wala na tayong 19 volts papunta dun sa LCD. So, dito yung 19 volts niya, pumasok dito. So, ito siya. So, ano ba? Ito yung 19 volts. Pasok dito. Then, dito. Ngayon, papasok siya sa LCD. Ayan, guys. Papasok yan sa LCD. Okay? So, nangyari, nag-opening nga yung fuse natin dahil dito sa mga capacitor na to guys. Isa dyan yung nag-short circuit. So, napansin naman natin kanina pag-inject natin ng 10 volts. So, pumutok tong capacitor na to. Dahil
short circuit na siya. Okay. So, ang gagawin natin, tatanggalin lang natin yung capacitor na yan. Tapos, magre-replace tayo ng bagong capacitor at fuse. Okay guys. Okay. Ngayon, check natin kung tama yung ating diagnostic. Okay. Yan. Wala ng battery ang ating tester. Ay, yun. So, check natin kung tama ba. Tester. So, dapat guys, ito dapat yan. Makita ba? Yan. So, ito dapat magkakaroon tayo ng continuity dito. So, yun o, kitang-kita na putok siya. Okay. So, pag pinag-date natin, tumutunog. So, dito, hindi siya tumunog. Ibig sabihin, open fuse na to guys. Open fuse na siya. So, dapat maging ganito yan. So, open fuse tayo. Ngayon, yung capacitor naman, kita naman natin kanina to, nasunog na siya. So, pwede nag-open na rin to. Check pa rin natin. Ayan, wala na. Nag-crack na siya. So, pumutok na siya totally. So, nag-open. Ngayon, hanap tayo ng pamalit. So, tayo ng bagong fuse at capacitor. So, buhat tayo sa ganda-ganda.
Ito, kunin natin to, mas maganda to. Kasi ito ay 19 volts. I think yan ay 35 volts. Hanap tayo ng ito. Okay. Ito na yung ating na kailangan. So, natin siya. Hindi mga yung pastor natin hindi siya. So, kailangan maliit lang. Masyadong malaki itong ating capacitor. Mahan tayo ng mas maliit. Okay. Okay. So yun. Palamigin muna natin. Palamigin muna natin guys. Konting patalastas lang.
Okay? So, check natin to kung magkakaroon na tayo ng display. Bago yun, check muna natin kung meron pa siyang short circuit. So yun guys, normal na siya. So, tingnan naman natin yung tingnan natin yung pag-switch niya kung nasaan. J7. Sa J7, kailanganin lang natin yung power on. So, ito yung power switch natin. Yung power switch natin ay nasa pin 19. So, sa pin 19 natin siya i-on. So, tingnan natin kung on siya sa pin 19. So, pin 19 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayaw niya mag-on. Okay yan. Magamit lang tayo ng keyboard para mas safe. Ito na yung keyboard niya. Okay? Yun. So, okay na. Yung ating team display ay na-fix na. So, meron pa tayong na-encounter na fan error. Ano ba yan? Dalawa palang sakit nito. Papakita ko ulit guys kung ano yung isang error niya.
Yun, may isa pang issue. So, meron pa tayong kailangan gawin. So, meron tayong pan error. So, tingnan natin tong pan niya. Pansin ko medyo mano na siya, masikip. So, maaaring yung sensor nito hindi na gumagana. So, madali lang to guys. Konting linis lang to. At kapag nag-spin siya, pwede na. So guys, pansinin nyo, medyo matigas na siya. Oh. Kailangan natin linisin. Linisan lang ba? So, tanggal guys. Tanggal yung wire. Ating dudukutin to. Tingin ko wala naman siyang connection. Pero yung wire niya kasi meron. Tingnan nyo guys, saan to? Dito. You. See that? Dirty. Wala akong nakikitang ibang connection. Ang dumi ng load. Wala mga ibang nakikita. Linis lang siguro to.
check natin kung tingnan natin kung wala na yung kanyang fan error. Tingnan. So, wala tayong fan dahil hindi nakakabit yung fan. Yung spin. Ayun. Okay na guys. So yun guys. So sana na nakatulong ako sa iba dyan na kapwa ko technician na masolusyonan yung unang-una yung no display. Yung pala din display issue pala siya. Tapos nung na-repair na natin yung ano niya, yung backlight niya, so may issue pa pala siya na fan error. So yung fan error basic lang naman minsan sa pagdating sa mga ganitong unit. So minsan open fuse, minsan yung fan BCC niya, minsan naman sa fan. So kaya namamatay yung unit natin pagdating sa mga Lenovo. Lalo na tsaka sa HP. So pag nagkaroon ng fan error niya, nagkakaroon siya ng device protection para doon sa motherboard para hindi masira. So, prevent nung unit na wag masira, pinapatay niya yung system kapag hindi niya na-detect yung fan natin. So dito nakita na ng board na nag-i-spin na yung fan. So nagkaroon na ng synchronization from fan dun sa motherboard. So ibig sabihin, sabi ng motherboard, okay, may fan na tayo. So ino-normal na natin yung pag-boot up ng laptop. So, yun guys. So, sana nakatulong ako sa inyo.
Hope you learn din. So, yun lang. Maraming salamat.